Ay, problema na naman. Ano ba naman ito? Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Ako po minsan nagdudulong-dulungan ako, Lord. Kaya ko na to. E paano ibibigay sa'yo ng Panginoon? Hindi ka naman naniniwala. Hingi ka nga ng hingi. Kung nagtitiwala ka sa Panginoon at meron kang pananampalataya, kanino ka hihingi ng karunungan? Hallelujah, hallelujah. And welcome ko po kayo. We welcome you in the presence of the Lord sa ating mga kapatid sa Philippines and also yung mga kapatid natin sa Turkey. Wherever this is viewed, you are welcome in the presence of the Lord. Kumusta po mga kapatid? We are on a Friday service and it is a delight once again to gather together to praise His name. And to start with, sa ating mga awitin ngayong umaga mga kapatid, naalala ko lamang po yung story ni David and Goliath sa 1 Samuel 17. Naalala ko lang po yun. Nung nandun si David, finiface niya po si Goliath. Si Goliath po napakalaki. And si David po napakaliit lamang. So kung titingnan nyo kapatid, grabe ang battle nila. Physically, walang tama talaga or walang hindi equal yung battle. But then, napakaganda. I just want to quote these verses kasi napaka-grabe ang strength na binigay sa atin. Sabi sa 1 Samuel 17 verse 37, "The Lord who delivered me from the paw of lion and bear will deliver me from the Philistines." So, grabe yung rema ng word na ito. And so verse 47 po ng 1 Samuel chapter 17, sinabi, "The Lord does not save with sword and spear, for the battle is the Lord." Hallelujah! So kung ano man pong Goliath ang finiface nyo ngayon, may giant man dyan sa hinaharap nyo ngayon. Ano pong ibig sabihin ng Goliath? It may be a problem financially, it may be a problem physically, it may be a problem of job or problem of relationship. Every Goliath shall bow down in the name of Jesus. Hallelujah. Kaya ngayon, let's declare, we're gonna see a victory. So katulad ni David, mga kapatid, let's just arise. And sinabi niya, "I will bless the Lord at all times. His praises shall be on my lips." So in the time of trials, troubles, and when we are facing our giants and Goliath, let us learn to worship in the midst of the storm. Hallelujah! Hallelujah! Praise you, Lord. Yes, we're gonna see a victory. Let's declare it, mga kapatid. Nandyan man kayo sa kabahayan nyo, tumayo tayo ngayon. I-declare natin at sabihin natin sa giant na yan, "Giant shall bow down in the name of Jesus." Whatever giants you may be facing, whatever Goliaths, it shall bow down in His wonderful and awesome name. Weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness fails, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. Oh, my God will never fail. Yes, my God, declare natin. Yes, my God will never fail. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. The battle belongs to the Lord God. Whatever it is, He is in control. He is sovereign, God. There's power in the mighty name of Jesus. Every war He wages, He will win. 'Cause I'm not backing down from every giant. No, no, no. 'Cause I know how this story ends. 'Cause I know how this story ends.
and I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. Let's declare once again, there's power in the name of Jesus that will crush down every enemy we're facing. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. 'Cause I'm not backing down from every giant, no. 'Cause I know how this story is. Yes, I know. Yes, I know how this story ends. And I'm gonna see a victory, sure, so Lord God, victory, for the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see a victory, yours, victory's ours, for the battle belongs to you. I'm gonna see, and I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. Yes, oh Lord God, the devil meant it for evil, but God meant it for good. Hallelujah. You take what the enemy meant for evil, you turn it for good. You turn it for good. So whatever circumstances you will say right now, you take what the enemy meant for evil, you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, you turn it for good. You turn it for good. And I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory, for the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory, for the battle belongs to you. I'm gonna see, and I'm gonna see. Let's declare this morning. Let's see a victory in Jesus' name. For the battle belongs. Everything will bow down in your name, and I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, you turn it for good. You turn it. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You take what the enemy meant for evil, you turn it for good. You turn it. You take it, Lord. Make it for my good, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You take it. Yes, Jesus. You take what the enemy meant for evil, you turn it for good. You turn it for good. And I'm gonna see your victory. I'm gonna see, yes, Lord God, for the battle belongs to you. Yes, oh God. And I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory, for the battle. Yes, Lord.
gonna declare that once again. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. For the last time. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. The battle is the Lord's. The battle is the Lord's. The battle is the Lord's. Yours is the victory. You triumph over our troubles, Lord. Hallelujah, Lord God. Though at times, oh God, we cannot see anything in our situation. It seems, God, that you are not moving. It seems, God, that we cannot see you or we cannot feel you. But God, as the song says, even when we don't feel it, even when we don't see any answer in our situations, you are working in our midst. And you are here. You are here in our midst. And we worship you, God. We worship you. Hallelujah. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Yes, Jesus. You are here, working in this place. I worship you. I worship. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. Yes, Lord. I worship. You are worthy, God. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, He is. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. Yes, Jesus. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. Yes, oh Lord, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. Every heart, I worship you. I worship you. Yes, oh Lord, you are here, healing every heart. I worship you, dear Lord. I worship you. You are here, mending every heart. I
worship you. I worship. You are here, Lord. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Yes, Jesus, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is Jesus, our healer. You are our healer, Lord, our restorer. You are our provider, our deliverer, our rock, oh God, our defender, oh Lord God. You are with us and not for us, oh Lord, and working in our midst, oh Lord, God who reigns and rules. That is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you are. Yes, Lord. Even when I don't feel it, Hallelujah, you God. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. You never stop working, God. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Hallelujah. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, yes, let's declare, oh Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, hallelujah. This is our God, this is the God we serve. He is waymaker, miracle worker, promise keeper. My God, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Oh, we bless your name. That is who you are. Great and mighty God. That is who you are. King of kings, Lord of lords.
Yes, oh Lord, you're the way maker, God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Yes, you are. Hallelujah. There's none like you, Lord. All the glory and honor belongs to you, Lord God. All the power and victory is in your name. Hallelujah. That is who you are, God. Incomparable, incomprehensible, a great and powerful God we serve. If you said so, Lord, you will do it. And even in our midst, so Father, you are working. Hallelujah. God, we submit to you today what we are, oh Lord God, what we have right now is from you and for you. And we give you that thanksgiving. Hallelujah. Sweet Holy Spirit, thank you for your embrace. Thank you for your presence. Thank you for the abundance of that flow from heaven. Hallelujah. Oh God, we proclaim that we will see a victory today. In Jesus' name. In Jesus' name, we pray. Everybody will say amen. Hallelujah. That's me. Yes, Lord. Hallelujah. What a powerful worship that we have. Doon pa lang, nangusap na ang Panginoon. Amen? Sa pagpupuri pa lang po natin, doon sa worship, doon sa message ng kanta na yon, nangusap na po ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. And again, truly it's an honor to stand here again para po sa message ng ating Panginoon. Wala na po siguro akong dapat i-message dahil doon pa lamang po sa ating awitan, nangusap na po ang Panginoon. There's songs, doon sa songs po na yon, we see a victory already. Diba? Kahit hindi po natin, sabi nga, kahit hindi natin siya nararamdaman during our trials, pero kumikilos po siya. Yung pala, tayo po yung hindi gumagawa. Yung part natin, hindi natin ginagawa. Tapos sasabihin natin sa Panginoon, Lord, bakit sa pandemya na ito, parang hindi ka namin nararamdaman? Bakit mahigit 1 taon na? Marami pa rin nagsasuffer. Marami pa rin naapektuhan ng pandemya na ito. Kumikilos ka ba, Panginoon, sa buhay namin? So masyado pong madrama yung intro natin. But praise God, alam natin na ang Diyos po ay kumikilos para sa atin. Kasama natin siya. Amen? Amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa presensya mo. Salamat po dahil kasama ka namin. Anuman pong gulayat yung haharapin po namin sa araw na ito at sa darating pang araw, naniniwala kami, Panginoon, na ikaw po ay kasama namin. Let us pray, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Tuloy nga po na kami po ay humihingi ng iyong karunungan uli sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. Patuloy na kumilos ka po. Ikaw po ang gumitna sa aming, ikaw po ang maging sentro ng aming gawain na ito. And again, Lord, I humbly bow down before you. Lord, humihingi po ako ng pagpapakumbaba. Bigyan mo po ako ng kalinisan. At patuloy na bigyan niyo po ako ng heavenly wisdom and understanding. Lord, ano man po yung mensahe mo sa araw na ito po ay maging muling paalala po sa bawat isa sa amin. And even, Lord, I pray sa connections, sa internet. Lord, iba-iba po yung aming lugar ngayon. Lord, we pray yung mga connections na ito, mga internet connections na ito,
hindi po maging hadlang at hindi po gamitin ng kaaway, Panginoon. And Lord, again, balutin niyo po ng iyong banal na dugo ang bawat lugar na kung saan kami po ay naandoon. Ikaw po ang maparangalan, ikaw po ang mabigyan po ng kapurihan sa umagang ito. At tanging sa inyo po lamang namin ibinabalik ang lahat po ng kapurihan. And Lord, even right now, we claim the victory over trials, O Lord God, in Jesus' name. Amen. And sa umaga pong ito po yung last Friday of the month. So ito po yung ating theme. It's about trials or victory over trials. So sa ating pong huling Friday, ito po ay ating patuloy na pag-aralan. And sa bawat araw po na ating ginagawa, sino po ba dito ang sasabing hindi po naapektuhan ng pandemyang ito? And let me begin with these questions po. May 3 questions lang ako. Una po, yun nga, sino po ba sa atin ang hindi naapektuhan ng pandemyang ito? Sino po ang dumaan at dumadaan sa mga pagsubok na ito? At yung pangatlo po, sino po ba sa atin ang makapagsasabing mapagtatagumpayan natin ang mga trials na ito, ang pandemya na ito, in Jesus' name. Amen. So meron po akong 5 points or 5 pointers for review, katulad po sa mga nag-aaral, di ba? Meron silang mga pointers for review. Kung doon po malalaman kung talagang sila po ba ay natututo doon sa kanilang pag-aaral. Kaya nga po merong pagsusulit, merong testing, may test, at doon po makikita kung talagang natutunan ba nila yung kanilang pag-aaral. Gayun din po sa bawat isa sa atin as a Christian, meron pong pagsubok na dumarating sa buhay po natin. Amen? Katulad nga po nitong pandemya na ito, lahat po ay naapektuhan, di ba? Mayaman, mahirap, bata, matanda, lahat po ay naapektuhan. And sa araw po na ito, let me share it to you about pointers na pwede po natin gamitin during these trials. So, meron po akong 5 points, but before that, basahin po natin yung ating text sa James 1, 2-11, Trials and Temptation. Basahin ko po ito sa NIV. Sa verse 2, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its works, so that you may be mature and complete, not lacking anything. 5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Verse 6, but when you ask, sabi po, pag kayo ay humingi, you must believe and not doubt. Kasi minsan po, di ba ang tao, pag humingi po ito, parang nagdududa tayo, nagkakaroon tayo ng mga doubt. Because the one who doubts is like a wave on the sea, blown and tossed by the wind. Verse 7, that person should not expect to receive anything from the Lord. Nakakasunod po ba tayo? Verse 8, such a person is double-minded and unstable in all they do. Believers in humble circumstances ought to take pride in their high position. In verse 10, but the rich should take pride in their humiliation, since they will pass away like a wild flower, for the sun rises with scorching heat and withers the plant. It blooms, falls, and its beauty is destroyed. In the same way, the rich will be fade away even while they go after their business. So praise be to God sa kanyang salita sa araw na ito. First point po, para tayo po ay maalala natin during our trials, during our testing, may mga points po tayo na dapat pag-aralan at maalala natin ito. Ang una pong point is that sa verse 2, consider it pure joy, my brothers and sisters. Sabi niya doon, pag kayo ay dumarating sa iba't ibang uri ng pagsubok,
Trials of many kind. So ano pong unang point? Ang unang point po is that we have to consider it pure joy. Parang magtataka po tayo, no? At sasabihin natin tayo ay magalak kung tayo po ay dumaranas ng paghihirap at mga pagsubok sa buhay. Diba? Parang kaibahan po ito dun sa nakikita natin sa mundong ito. Sabi nga, kung ikaw ay dumaraan o meron kang pinagdaraanan na trials, dapat malungkot ka, dapat umiyak ka, iiyak mo ito. Ba't hindi po yun yung sinabi ni James sa atin? Kasi po, yung during that time, naging forward po si James, di ba, dun sa mga readers niya. Kasi hindi na po siya nagpaligoy-ligoy. Sinabi niya, consider it pure joy whenever we face trials, whenever you face trials. Diba? Yung mga nagbabasa po nung letter ni James nung araw na ito, they're all scattered. Yung pagsubok na dumarating, yung trials na dumarating sa kanilang buhay. Same thing with us today. Ito rin po yung gustong iparating ni James sa atin sa umagang ito. And ano po bakit masasabi nating let's consider it pure joy? Bakit natin sasabihin na tayo ay magalak kahit tayo ay merong pagsubok o mayroong tayong trial sa ating buhay? Ang sabi ni Paul, ay ni James, sorry po, medyo kasi ang tagal na po nung last na ako po ay tumayo. And hallelujah, for God's glory, nanibago na naman po ako and napakarami pong ilaw dito. Parang pinagpapawisan po ako. Glory to God po. For everyone, sabi nga po, experience trials. James means for believers to respond to trouble. Paano po tayo mag-respond sa mga pagsubok na ito? Consider it pure and joy. Diba? Dapat magalak tayo. Huwag tayong magmukhang parang, ano ba naman itong problema na ito? Ito na naman. Problems after problems, trials after trials. Hindi na ba matatapos ito? Pero ang sabi ni James sa atin, consider it pure and joy. Meron tayong kagalakan. Kasi bakit po? Bakit sinabi ni James ito? Kasi sinabi niya ito dahil para may experience po natin yung presensya ng ating Panginoon. Katulad po nung inawit natin kanina, di ba? Victory. I'm gonna see a victory. For the battles belong to the Lord. Amen. Naalala ko po tuloy yung kwento noon na si Pacquiao yung nakikipaglaban, sa yung humaharap sa laban, pero si Jinky daw yung nagtatagumpay. Hindi ko po alam kung ano yung ibig sabihin nun. But more than conqueror. Si Jinky po yung more than conqueror. And today po, we are more than conqueror, di ba? Paano po tayo magwawagi sa isang battle kung wala po, kung hindi po tayo, kung tayo po ay lugmok, malungkot, ng katulad ng mundong ito? Di ba? Nakikita po natin. Paano pagtatagumpayan? Sabi nga, anuman yung dumating na problema sa'yo, anuman yung dumating na pagsubok sa buhay natin, magalak ka. Bakit? Kasi po, kasama natin ang Panginoon. Amen? Kasama natin siya. Sabi niya, He will never leave us. Hindi ko kayo iiwan sa laban na ito. Hindi ko kayo pababayaan. Sabi niya, huwag kang matakot. Sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Sabi ng Panginoon, kilala kita. Edwin, kilala kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Huwag kang matakot. Kahit anong pagsubok na dumating sa buhay mo, sasamahan kita. Sabi po yan sa Isaiah 4. Di ba? Dumaan man ako saan? Sa ilog na malalim, hindi ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog, hindi ako matutupok. Yan ang pangako ng Panginoon. Dumaan man tayo sa mga pandemyang ito, hindi tayo kayang lunurin ng pandemyang ito. Magkaroon man tayo mag-positive man tayo, di ba? Hindi tayo kayang sunugin ng sakit na ito. Because we are with God.
kasama niya tayo. Yan ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And why God wants us to respond to bad things in this way? Bakit niya po gustong mag-respond tayo sa ganitong sitwasyon natin na dapat may kagalakan? Sunod po is in verse 3, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Di ba? Dapat ninyo malaman na nagiging matatag po tayo sa ating pananampalataya pag meron pong pagsubok na dumarating sa buhay natin. Amen po ba? Amen? Sige, pakitaas nga po yung kamay na nag-agree. Amen. Sabi po ni La Pastor, para patuloy na nagpapaalala. Kasi po yung iba, meron po kaming screen dito na naka-close po yung mga camera ninyo. Okay lang po, paki-open nyo paki-on nyo yung mga camera ninyo. Kahit wala po kayo dyan, okay lang. Ang importante ay nakikita po namin na naandyan. Tama ba? Na naandyan sila? Kahit wala kayo dyan. Kahit wala kayo dyan. Basta andyan kayo, naririnig nyo yung mensahe sa umagang ito. Kasi po meron tayong pagsusulit ngayon di ba? May dinadanas tayong pagsusulit ngayon. So kailangan po natin ng pointers for review para po mapagtagumpayan natin yung pagsusulit na ito, yung pagsubok na ito. Amen? Kahit wala po kayo dyan, at as long as naririnig nyo po kami at naandyan kayo, okay lang po yan. Amen. Verse 4, let perseverance finish its work. Grabe po. Grabe po ang init ng presensya ng Panginoon sa lugar na ito. Hallelujah. Praise God. Pinupuri ka namin, Panginoon. At dapat kayong magpakatatag. Sabi niya, verse 4, dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang, not lacking anything. God cares deeply about our faith in Him. Di ba? Ang gusto lang po ng Panginoon is yung magtiwala tayo sa Kanya. Yung second point po is about trusting God. Sino po ang nagtitiwala sa ating Panginoon sa umagang ito? Amen? Lahat po tayo nagtitiwala sa ating Panginoon. We trust Him because we love Him. Di ba? Mahal natin siya. Because of our faith, nagkakaroon tayo ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. Kaya nga tayo nagtitiwala sa Kanya, di ba? Dahil mayroon tayong malalim na relasyon sa Kanya. Katulad po sa ating mga magulang. Di ba? Nagtitiwala tayo sa ating mga magulang dahil meron tayong relasyon sa kanila. At meron din tayong malalim na paniniwala sa Kanya, kaya nga po tayo naligtas. Amen? Di ba? Kaya meron tayong kaligtasan dahil sa pagtitiwala natin sa Kanya. It's about trusting of God. Lahat, ano man yung mga trials na dumating sa atin, mga pandemic na yan, meron mang mga struggle sa buhay natin, it's up to us. Kung magtitiwala ba tayo sa ating Panginoon, sometimes meron mga desisyon tayo na medyo critical, di ba? Yung mga problema na dumadating sa buhay natin. Lord, paano ko ba ito aharapin? It's about your trust to God. Paano ba tayo magtitiwala? Nasa sa atin. Kung ipagkakatiwala ba natin ito sa ating Panginoon? Di ba minsan meron tayong mga decision? Lalo na pag mabigat na mabigat yung problema natin. Ito ba ipagkakatiwala natin sa Panginoon o hindi ko ito pagkakatiwala? Hahanap na lang ako ng iba na pwede kong may open ang mga problema ko na ito. Ganun ba ang ating pag-iisip minsan? Lalo na pag yung struggles natin, grabe. Parang hindi na natatapos. Yes, may mga plano tayo katulad po last year. Di ba? O yung taon na ito. Nag-pray tayo. Lord, sana makauwi po ako sa bakasyon, makapagbakasyon po ako sa December para makapag-Christmas naman ako sa family ko, together with our family, with my family. Pero alam niyo po, ang mga problema, ang pandemyang ito, panira po ito sa plano natin, di ba? Ang tagal po natin plinano ito, sa isang taon, di ba? Kahit sa isang buwan, makauwi man lang tayo. We prayed for it. Lord, sana makauwi po ako. So ito na, naayos na yung mga plano natin.
Pero hindi po nangyari. Kasi nga po dahil sa pandemya na ito. Ngayon, ang question po, Lord, bakit po nangyari ito? Are we still trusting God sa pagsubok na ito? Sabi nga, sa mga pagsubok po na ito, patuloy na tayo po ay magtiwala sa Kanya. Kahit po may pandemya, ang mahalaga po sa Diyos, yung pananampalataya natin sa Kanya. Amen. Yung pananampalataya at yung pagtitiwala natin sa Kanya. Ngayon, kung yung struggles po natin na yun is naging hadlang para tayo po ay magtiwala. Sabi po ng Panginoon, sa verse 3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag po ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito. Sabi nga, trust in the Lord with all your heart. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso, walang pag-aalinlangan. At huwag kang magtiwala sa sarili mong karunungan. Kasi po ang tao nagdudulong-dulungan minsan eh. Diba? Ako po minsan nagdudulong-dulungan ako, Lord, kaya ko na to. Pero yung plano mo, biglang nabago. Yung mga plano natin, biglang nababago ito dahil sa mga pagsubok na ito. Sabi po yan sa Proverbs 3, 5-6. Trust in the Lord with all your heart. Magtiwala ka sa ating Panginoon. Kaya nga yung point number 2 natin is we have to trust God. Magtiwala ka sa ating Panginoon para tayo ay magwagi sa laban na ito. Kaya nga yung title po natin, yung theme natin, Victory over Trials. Meron tayong katagumpayan kahit meron pong pagsubok sa buhay natin. And yung point number 2 natin, it's about trusting our Lord Jesus Christ. Ipagkatiwala po natin ang lahat, ang buong buo sa Kanya. Kasi meron po tayong paniniwala sa Kanya, di ba? We trust Him, our faith, yung pananampalataya natin, dapat hindi po na-shaken. Kahit po ilang taon na, yung pandemya na ito, di ba? Mahigit 1 taon na po na ganito yung sitwasyon natin. But praise God, kasi po, hindi po pwedeng pigilan ng kaaway ang gawain ng Panginoon. We cannot limit God. Hindi po natin pwedeng limitahan ang karunungan ng ating Panginoon. Kaya po sa pangatlo, yung point number 3 natin, in verse 5, syempre, kung tayo po ay humingi ng karunungan, dapat po ay magtiwala ka na ibibigay niya ito. If you lack wisdom, you should ask God. In point number 3 po natin is we have to ask wisdom from God, who gives generously. Diba, hindi po siya, lahat po ay ibibigay niya sa atin. Amen? Kasi po, alam nyo, ang tao po is, masasabi kong, limited lamang po ang pangunawa. Nag-agree po ba kayo? Bakit ko po nasabi? Minsan kasi, ewan ko po kung narinig nyo na ito, or nasabi nyo na rin ito. Ay, problema na naman. Ano ba naman ito? Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Di ba? Hindi na natin alam eh. Kasi alam nyo po, our wisdom is limited only. Meron po tayong hangganan. Kaya nga po sinabi dito, kung meron po tayong pagkukulang sa karunungan, humingi po tayo sa ating Panginoon. At siya ay magbibigay ng yung sagana at hindi nanunumbat. Kasi minsan po nakakalimutan nating humingi ng karunungan sa ating Panginoon, di ba? Gumagawa po tayo ng ating sarili nating desisyon. Minsan mali yung desisyon natin. Pero pag humingi ka sa ating Panginoon, hindi niya po tayo susumbatan dun sa mga nangyari po o pagkukulang natin. Sabi niya, yan kasi, ang Lord hindi po ganito ha. Yan kasi, ngayon, hihingi-hingi ka ngayon ng karunungan sa akin. Kasi puro palpak yung mga desisyon mo. Mali-mali yung mga desisyon mo. Diba? We have to ask wisdom from our Lord Jesus Christ.
Kung nagtitiwala ka sa Panginoon at meron kang pananampalataya, kanino ka hihingi ng karunungan? Di ba sa ating Panginoon? Kasi may limitado, sabi ko nga po kanina, yung karunungan po natin ay merong hangganan, may limit. Lord, hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. And then we have to ask Him, Lord, ano po yung gagawin ko? You decide. You decide kung ano yung gagawin mo. Hihingi ka ba sa Diyos? O hayaan ko na lang na, sige, ito naman yun, bagong normal, ito na yun, wala na tayong magagawa dyan. Yung pandemya na ito, parang normal na lang to. Pilipinas nga po, may mga nagsiswimming na, kasi sobrang init nga naman. Di ba? May nagsiswimming na hindi na nila, yung ino-observe yung social distancing. Grabe po, no? We have to ask wisdom from our Lord Jesus Christ. Bakit? Kasi po, yung Diyos na hinihingian po natin ng karunungan, siya lang naman yung gumawa ng heaven and earth. Siya lang naman po yung gumawa ng universe. Siya lang naman po yung gumawa sa atin. Diba? Tingnan niyo po, saan pa po tayo makakita ng ganong karunungan? Diba? Sa kaibigan ba natin? Pag humingi tayo ng advice, diba? May limit. Parang hindi ka kontento doon sa sinabi niya. Parang layo naman ng advice mo. Diba? Sabi nga ng Panginoon, sa Book of Isaiah 55, alam ko po, alam niyo to. His ways are higher than our ways. Our thoughts, His thoughts are higher than our thoughts. Ang Panginoon, wala pong hangganan ang karunungan niya. Subalit ang tao, may hangganan po. Kaya nga, if we ask wisdom from our Lord Jesus Christ, kailangan, sa pang-apat po na point ko is, sa verse 6, but when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. And 7, that person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and stable in all they do. Lahat po ng karunungan ay nagmumula po sa ating Panginoon. Sa point 4 po, believe that God gives wisdom. Siyempre, pag humingi ka po ng karunungan sa ating Panginoon, maniwala ka na ikaw ay bibigyan niya. Sabi po, nakalimutan ko pong banggitin dun sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unahin po natin ang karunungan ng ating Panginoon, yung kaharian ng ating Panginoon, at yung katuwiran niya. At lahat po ng bagay ay makakamtan at idadagdag po sa atin. Lahat po ng karunungan niya ay idadagdag po sa atin. And now, point 4, we have to believe that God gives wisdom. Siyempre, pag humingi ka, dapat maniwala ka na ito ay pagkakatiwala sa iyo. Sabi nga po, the God who created the universe will give wisdom to all who ask for it. Kung sino po yung humihingi sa ating Panginoon ng karunungan, surely He will give that wisdom to us. Dadagdagan niya po tayo ng karunungan na nagmumula po sa kalangitan. Hindi po dito sa lupa na karunungan, kasi limitado rin po ang karunungan dito sa lupa. Amen? Kaya nga po, when we believe, and we have that faith, and we have that trust to our Lord Jesus Christ, bibigyan niya po tayo ng karunungan. Amen? Amen po? Hallelujah. So, pero po merong kondisyon na nakasama po doon. Di ba? May kondisyon po. Sabi niya, if you ask for wisdom, sabi niya dapat maniwala ka. Ngayon, kung hindi ka maniniwala na bibigyan ka ng karunungan, wag mong asahan na tatanggapin mo yon. Diba? Ano man mula sa Panginoon, sabi po doon, sa 7,
You should not expect to receive anything from the Lord. Paano ibibigay sa'yo ng Panginoon? Hindi ka naman naniniwala. Hingi ka nga ng hingi. Lord, gusto ko nito. Lord, gusto ko nito. Lord, bibigay mo kaya? Paano kaya yun? Di ba? May doubt ka. Pero ang liwanag po ng sinabi ng Panginoon, if you ask and believe, ibibigay niya ito sa iyo. Pero kung meron kang pag-aalinlangan, huwag ka na mag-expect na marireceive mo yun. Sabi nga sa 7, do not expect to receive anything from the Lord. Kasi alam mo po ang tao, minsan po, totoo po yung sinabi sa verse 8 such a person is double-minded. Diba minsan, pabago-bago po tayo ng desisyon. Huwag pong magagalit yung mga babae. Narinig ko lang po din ito. Ang mga babae daw po ba is minsan pabago-bago ng isip. Palagi daw. Diba? Ngayon sinabi niya, mas magugulat ka na lang, ha? Di ba ito yung sinabi mo? Hindi kaya? Hindi yan, di ba? So, sabi nga po, nga, na medyo na, naalala lang po, naano lang po yun. So, kung hindi po kayo naniniwala doon, it's up to us. Sabi-sabi lang naman po yun. Di ba? Ngayon, kung humingi ka ng karunungan sa ating Panginoon, expect mo na, ibibigay niya ito sa'yo. Ngayon, kung hindi ka maniniwala, nasa sa atin na po yun. Di ba? Katulad po ng pandemya po na ito, meron nagsabi na, kailangan ba na mag-receive ako ng vaccine o hindi? Di ba? We ask God. At sinabi ng Panginoon, ito, in-explain din sa atin ng ating mga pastor. Di ba? So we have to believe. Huwag kang magduda. Huwag kang maging double-minded. Kasi yung double-minded and unstable in all they do, yung mga tao po katulad sa trabaho, na sabi natin madaling magsawa sa kanilang mga ginagawa. Tapos siguro sabi natin, isang linggo lang, isang buwan, sabi, naiinip na ako dito, ayaw ko na. Lipat ako ng bagong trabaho. Ano po yun? Unstable po sa mga desisyon nila, yung mga tao na gano'n. Pag humingi ka po ng karunungan sa ating Panginoon, sabi niya, huwag kang magduda. Huwag kang maging double-minded. Huwag kang maging stable sa desisyon mo. Kasi ang karunungan ng Panginoon nahigit pa sa karunungan ng tao. Amen. Kaya nga doon sabi niya kanina doon sa Isaiah, diba? Ang kaisipan ng Panginoon ay mas mataas pa sa kaisipan ng tao. Ang karunungan ng tao ay mas mataas sa karunungan ng Panginoon. Kaya nga tayo sa Kanya humihingi ng karunungan at pag humingi ka, maniwala ka na bibigay ito sa iyo. Amen? Medyo, it's a very basic lang po yung ating dinidiscuss. Pointers for our, para maging daan po ito, para tayo ay maging matagumpay sa lahat po ng ating laban. Maniwala ka sa Panginoon, nabibigyan ka ng wisdom, lahat ng decisions mo ay bibigyan ka, magiging clear, di ba? Pag meron tayong karunungan ng Panginoon, yung decision mo magiging clear. Lahat ng gagawin mo magiging maayos. Ang lahat magiging maayos kasi meron tayong karunungan na nagmula po sa langit. Amen? So wag po tayong magduda. Pag sinabi ng Panginoon, bibigyan kita according to your ability, doon sa hinihingi mo, o sige, ito yung hinihingi mo, ibibigay ko sa iyo. Diba? So napakabuti po ng ating Panginoon. Amen? Diba? Napakabuti niya. Sabi po doon sa Proverbs 2:6, for the Lord gives wisdom. Ang Panginoon nagbibigay ng karunungan. From His mouth, coming ito. From His mouth, galing sa labi ng Panginoon. Sige, ito, ibibigay ko sa iyo. Ang karunungan na ito, ibibigay ko sa iyo. Kasi hiningi mo. So, ito yung ibibigay ko sa iyo. Amen. Yun yung pangako ng Panginoon. Proverbs 2:6, for the Lord gives wisdom. From His mouth come knowledge and understanding. Diba? Meron tayong karunungan at kaunawaan sa lahat po ng ating pagsubok sa buhay. Maiintindihan, mauunawaan natin
Bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Kaya pala. Lord, thank you. Kaya pala ganito yung nangyayari. Kasi meron kang dahilan. Kasi humingi po tayo ng karunungan sa ating Panginoon. And point number 5, ito po yung last. Kung tayo po ay estudyante, di ba? Nung nag-aaral tayo, pagka may exam, gumagawa po tayo ng mga pointers for review para maipasa natin yung exam. Alam niyo po, nung araw, sabi, kumain ka ng kalabasa para luminaw ang iyong mga mata. Di ba? At magagamit po natin yan sa exam. Hindi pa. Joke lang yun. Kahit hindi pa ako kumakain ng kalabasa, ang linaw ng mata ko pag exam eh. Lalo na pag finals, no? Kailangan dapat, malinaw ang mata mo. Hindi, ano lang po yun. Break the ice lang. Amen. Sige po. Praise the Lord. I'll give glory to God. Sabi niya po, yung nasa na tayo? Ayan, nasa point number 5 na po tayo. Verse 9, believers in humble circumstances ought to take pride in their high position. Verse 10, sabi nga po doon, at gayon din naman ang mga mayayamang kapatid, sabi po diyan, take pride in their humiliation, since they will pass away like a wild flower. Verse 11, for the sun rises with scorching heat and withers the plant. Tama ba? Withers the plant, its blossoms fall, and its beauty is destroyed. In the same way, the rich will fade away even while they go about their business. So lahat po ng mga nasa isip ko ay puro business na lang, mag-ingat po tayo. Sabi po diyan. Baka mamaya during nung sa pag-aasikaso mo ng business mo is bigla ka na lang mawala. Di ba? Sabi po. Point number 5, live a humble life. Dapat meron po tayong pagpapakumbaba habang tayo po ay naandito sa lupa. Be humble. Huwag naman yung, ba't ganyan ka? Humble daw eh. Hindi naman po gano'n. Maging humble po tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Mayaman po, mahirap, lahat po naapektuhan ng pandemya na ito. Mayaman, mahirap, lahat po merong problema. Mayaman, mahirap, meron pong suliranin, may pagsubok sa buhay. Ngayon, kung mayaman ka, sabi po doon, kung mayaman ka, James reminded us that if we are in humble circumstances or condition, and we are given chance to have a high position, kung mahirap ka at binigyan ka ng magandang pagkakataon para tumaas po yung ating antas na ating pamumuhay. Ano pong sabi doon? Nasaan na ako? Sorry po. Ayun. And we are given chance to have a high position, then we should be proud of it. So magalak ka dahil binigyan ka ng pagkakataon para tumaas yung ating antas. Ngayon, kung ikaw naman ay mayaman, so naging mayaman ka, at binigyan ka ng pagkakataon na ibaba yung posisyon mo, take proud of it. Maging pride ka. Doon pa rin sa sitwasyon mo na yon. Huwag kang mag-alala dahil kasama mo ang Diyos. Kaya nga sabi, yung point number 5 natin, live a humble life. Mayaman ka o mahirap, lahat apektado po ng pandemya na ito. Walang exempted. Matanda, bata, lahat po naapektuhan ng pandemya na ito. Likewise, if we are rich and is given a lowly position, we are to take pride of it. Even if we are poor, we are to rejoice over trials in high spiritual standing before God. Amen? Sabi nga, likewise, a rich man should rejoice with his trials. Dapat yung mga mayayaman din ay mag-rejoice, which allow him to see the life
it's not all about sa ating kayamanan, sa kanilang kayamanan, wala pa yung kayamanan. Sa kayamanan ng mga mayayaman. Di ba? Hindi lamang ito dahil sa pera. But kailangan po meron tayong pagtitiwala, meron po tayong obedience sa ating Panginoon. Sa lahat po ng ating kondisyon, anuman po yung kondisyon natin, dapat we have to obey our Lord Jesus Christ. Sa lahat po ng sitwasyon natin, anuman yung pinagdaraanan natin, live a humble life. Magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa message mo na ito. And balikan po natin yung ating pointers for review para maalala po natin habang tayo po ay merong pinagdaraanan o merong pagsubok sa buhay natin. Yung pointers natin. Una, sabi doon, consider it pure joy whenever we face trials. Ano man yung pinagdaraanan mo, dapat magalak ka, sabi ng Panginoon. Pangalawa pong point, it's about trusting God. Pagkatiwala mo sa ating Panginoon, sabi nga, the battle is the Lord. We're gonna see a victory, for the battle belongs to our Lord Jesus Christ. Dapat may ginagawa ka. Ano yon? We have to trust to Him. And, syempre, limitado yung karunungan natin. We have to ask wisdom from God who gives generously. Humingi po tayo ng karunungan sa ating Panginoon. At pag tayo pa humingi, sabi po doon sa point 4, believe that God gives wisdom. Bibigyan ka ng karunungan ayon sa hinihingi mo. Diba? Hindi sapat, hindi kulang, hindi sobra. Sapat lang, ayon lang doon sa hinihingi mo. And point 5, live a humble life. Magkaroon po tayo ng buhay na merong pagpapakumbaba. Una, sa ating Panginoon. Pangalawa, sa ating kapwa. Di ba? Meron po tayong pagpapakumbaba sa ating kapwa. The word of our Lord today is simply a reminder for all of us that facing trials in our daily lives are normal. Naging normal na lang po ito. Ang paalala ng ating Panginoon, we do not have to panic, nor it should affect our service to God. Yung problema na ito, normal na ito. Sana hindi maapektuhan yung service natin sa ating Panginoon. Yung pagpupuri natin sa ating Panginoon, yung devotion natin sa ating Panginoon, yung pagbabasa natin, yung prayer life natin, sana hindi maapektuhan ito. Kasi normal na lang ito, sabi ng Panginoon eh. Di ba? So dapat yung service natin sa ating Panginoon, dapat hindi ito maapektuhan. The enemy is trying to stop yung service o yung gawain ng Panginoon, pero hindi siya nagtagumpay. Alam niyo po, noon iniisip ko, Lord, bakit ano ba nangyari na ganito? Hindi na kami nagkakasama-sama ng mga kapatid ko. Wala na kaming physical service. Namimiss ko na sila. Diba? Namimiss ko nang makita. Maaaring natanong din natin ito sa ating mga sarili. Pero ito po yung sagot ng Panginoon. Ito po yung tugon niya. Alam mo kung bakit nangyari yan? Unang-una, sa pamilya po namin, nagkaroon po kami ng virtual Bible study. Sa mga magulang po namin, sa mga kapatid ko, nagkaroon po kami ng virtual Bible study. And I know, sa iba po sa atin, meron din naging ganon. Di ba? Dati, hindi natin magawa yun. Kasi noon, wala namang Zoom. Meron tayong physical worship. Pero nung na-stop, sabi ng Lord, unang-una, ito, nagkaroon kayo ng Bible study. I want to give glory to God. Gusto ko pong ibalik yung karangalan sa Panginoon. Nagkaroon po kami ng Bible study sa family po namin. So praise God, kaya pala, Lord, ganito yung nangyari. At pangalawa po, naapektuhan po kami masyado, kaming pamilya, kaming tatlo. Ako, si Sisnet, si Bea, nag-positive po. Lord, bakit? Yung pala, alam niyo po, yung katulad po yung sinishare ni Pastor Francis, yung gamot niya ay grabe yung mahal sa isang buwan. Ngayon po, yung gamot ko,
sa yung bayad ko po sa isang buwan noon, ngayon po 6 na buwan na. So, grabe po yung provision ng Panginoon. Di ba? Yung pala yung plano mo, Panginoon. Di ba? And even our church, ano po yung naobserbahan po natin sa ating iglesia? Na nagkaroon po tayo ng mga ganitong Zoom or virtual service. Ano po yung naobserbahan natin? Unang-una, sa isang service po natin na ganito, virtual service, ang dami pong uma-attend na. Nasa 1,000 na. Tama po ba? Amen? Hindi, ano po yan? That's God's provision. God's provision. Ngayon po is 377. Grabe. Hallelujah, Lord. At ang maganda po nito, tingnan niyo po, di ba? Hindi lamang po dito sa Qatar yun. So, kaya nga po yung ano natin is Jesus Christ, the Living God, International Ministry. Meron na po tayo sa Turkey, meron po tayo sa US, meron po tayo sa Kuwait, meron po tayo sa Saudi. Amen? Di ba tingnan niyo po yung ginagawa ng Panginoon? Hindi po kayang pigilan yung gawain ng Panginoon. Lalo po tayong dumami. Sa Pilipinas lang po. Di ba iba't ibang lugar na yung nakasama natin. From Luzon, Visayas, Mindanao, meron pong uma-attend. So glory to God po doon sa nangyari na ito. Kaya pala sabi ko, Lord, ganito yung gusto mong mangyari. Kung doon medyo nahihirapan po tayong umattend sa church, sabi ng Lord, sige, kung nahihirapan ka, dadaling ko na lang yung service dyan sa bahay mo para manunod ka na lang. Wala ka nang gagawin, uupo ka na lang, kumuha ng popcorn. Hindi, joke lang. Iba na po yan. Iba na po yan. So, hindi po, iba po yan. Mamaya po yun, after na service. Glory to God po. So, isang oras na. So, nasan ako? So, we have our pointers para po tayo ay mapagtagumpayan po natin every battle na daanan po natin. Maalala po natin, ay, ito sinabi ng Panginoon. Kailangan magalak ako sa lahat ng trials, sa lahat ng pagsubok. Dapat maging masaya ako. Dapat magtiwala ako sa Panginoon. Humingi ako ng karunungan sa Panginoon. At higit sa lahat, maging humble ako. At yun po yung pointers natin para mapagtagumpayan natin ang ating pagsubok sa buhay. Sabi nga po, Christians encounter 2 basic types of trials. 2 klase lamang po. Una, trials of correction come our way when we are out of the will of God. Minsan meron pagsubok po dahil nawala tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ang gusto niya, kinokorek niya tayo para ibalik niya po tayo dun sa kanyang presensya. Di ba? May mga trials tayo, may mga pagsubok na dumadating. Kasi gusto niya, pinapaalalahanan niya tayo na ibalik tayo doon sa path, sa right, correct path na dating dinaraanan natin. And the second po is that trials of perfection. Ano po to? On the other hand, come to us when we are in the will of God. Habang tayo, katulad po ngayon, di ba, nasa presensya tayo ng ating Panginoon, meron tayong pinagdadaan ng pandemya. Di ba? Ang gusto ng Panginoon, He is about the business of perfecting our faith. Gusto niya yung pananampalataya natin, hindi magbago. Diba? Habang nasa presensya na tayo, pinagdaanan natin ang pandemyang ito, ang gusto ng Panginoon, yung pananampalataya natin, hindi po mabago at hindi po masishaken. Amen? Amen. And wala pong makapagsasabi sa atin na wala na po tayong pagdadaan ng mga pagsubok pa. Hindi po natin masasabi na normal na yung pandemya na ito. Hindi po. Dahil sa totoo po, pinagdaraanan pa rin natin ang mga pandemya na ito. Nasa pagsubok pa rin po tayo. Diba? Hindi po natin masasabi na 100% tapos na yung pandemya na ito. Hindi po. Until now, naandun pa rin po tayo sa pagsubok na ito. But as believers, kung tayo po ay merong pagtitiwala sa ating Panginoon, kung tayo po ay sinabi nating nagtitiwala tayo sa ating Panginoon, tingnan niyo po ito, sabi po doon, believe
that you are victorious in Christ and live in victory over trials. Amen? Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po sa message mo. Salamat po sa paalala na ito. During our trials, O Lord God, makakamit po namin ang katagumpayan. Kung kami po ay patuloy na merong kagalakan, merong pong pagtitiwala sa inyo, at patuloy na maniniwala sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa lahat po ng bagay na ito na maalala namin during our exams, during our trials, O Lord God, na kami po ay maging tapat po sa lahat po ng aming mga ginagawa at yung pong aming mga yung service po namin sa iyo, Panginoon, yung pananalangin namin, yung pagbabasa po namin ng mga salita mo. Lord, paalala mo po ito sa amin at ito po ang magbibigay sa amin ng kalakasan upang kami po ay magtagumpay sa lahat po ng pagsubok namin sa buhay. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy na sinasamahan niyo po kami, hindi niyo po kami iniiwan, hindi niyo po kami pinababayaan, Panginoon. Salamat po sa karunungan, Lord God, na lahat po ng ito ay aming mapagtatagumpayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Sige po. Panginoon, ang lahat po ng papuri, lahat po ng karangalan ay binabalik po namin sa inyo. And Lord, gayon din po sa mga pagpapala na patuloy po ninyong ibinibigay po sa amin in spite of all these things na nangyayari po ng pandemic na ito. Salamat po dahil patuloy na nagiging mabuti ka sa amin, tapat ka sa amin. Hindi niyo po kami pinagtutulang. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang mga ang mga ito po na ito. Patuloy po namin ibinabalik sa inyo, Lord, ang mga salaping ito na patuloy po ninyo ibinibigay din sa amin. Lord, binabalik lamang po namin ang nararapat sa inyo. Patuloy na pagpalain niyo po yung mga kapatid namin na patuloy pong nagbibigay at ikaw po, Panginoon, ang magbalik sa kanila ng higit, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, Panginoon. Hindi mo po pagkukulangin ang mga anak mo na patuloy pong nagtitiwala sa inyo. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, wala pong gustong mag-testify, wala pong gustong magpatotoo sa kabutihan po ng ating Panginoon. So, sige po. May mga prayer request po ngayon dito. Thanksgiving kay Brother Edmond, bayaw po ni Sis Analea, nakalaya. Saan po siya nakalaya? Sa kasalanan ba o nakalaya at tinanggap ang ating Panginoon? Praise God. Na from prison because of, sige po, andun pala. Hindi ko kaagad nabasa. So sige po, wala na pong prayer request. So sige, itaas po natin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay po ni Sister Analea. Lord, salamat po sa buhay po ni Sister Analea na patuloy po ninyong ginagamit sa kanyang mga mahal sa buhay. Lord, tunay nga po si Brother Edmond na siya po ay nakalaya na sa kulungan dahil po sa mga drugs na ito, Lord. Alam po namin na hindi lamang po dito siya ninyo palalayain, but Lord, palalayain niyo rin po siya, Panginoon, sa kanyang mga kasalanan. Lord, alam po namin na siya yung patatawarin din sa lahat po ng kanyang pagkukulang sa inyo. And we pray, Lord, right now, Brother Edmond will be saved, and ikaw rin po, Panginoon, na magbibigay sa kanya ng karunungan and even decision sa lahat po ng kanyang gagawin. Salamat po, Lord, na gabayan mo po siya, na hindi niya na po tahakin ang landas na ito na kanyang tinahak, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, at binabalik po namin sa inyo ang lahat po ng papuri, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. So, may prayer request po sa healing din kay Sister Joy sa symptoms. Kay Brother Rudy, o po ngayon po ay naka-quarantine siya. Let's pray for them. Father God, ito lang po yung may prayer request na. So, sige po. Let's pray, Lord. Again, we pray for your healing. Ikaw po ang aming dakilang manggagamot, anumang pong uri ng sakit na dumapo po sa aming mga katawan.
naniniwala po kami na ito po inyong aalisin at pagagalingin kami, Panginoon. Right now, we pray for Joy Campo, Lord, and we pray for Brother Rudy na meron pong symptoms na ito na nag-positive po. Lord, hiling po namin ngayon ang kanilang kagalingan, complete healing, and fast recovery in the name of Jesus. Lord, anuman po yung sitwasyon nila, dalangin po namin na Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kalakasan sa kanilang physical na pangangatawan. And even, Lord, we pray for their families, O Lord God. Patuloy na sila inyong pagbuklurin at ng iyong pag-ibig at magkaisa po sila sa laban po sa sakit na ito sa pangalan ni Jesus. And even right now, Lord, we claim victory and we claim healing sa mga kapatid po namin na ito. In Jesus' name, amen and amen. Amen. And Lord, we pray also for our new members, kay Jewel Reyes, kay Michelle Javier. Kapatid ko po ba ito? Si Michelle Javier. Maria Budolio, kapatid po siguro ito nila si Spe. Kay Alfie Joy Campo, kay Nancy Cristina Siliona. Amen, Lord. We thank you for their lives. Lord, patuloy na isuko po nila yung kanilang buhay. Patuloy na sila'y magtiwala sa inyo. At Lord, kumilos ka sa buhay nila. Touch their hearts. And Lord, we praise you and we honor you sa mga kapatid po namin na ito na idinagdag po ninyo sa iyong iglesia. Panginoon, dalangin po namin na sila inyo pong pagpalain din sa lahat po ng kanilang mga ginagawa. And even their families, O Lord God, we pray na yung kanilang mga naranasan ngayon ay maranasan din po ng kanilang mga mahal sa buhay. Makilala ka nila at maging ikaw ang maging Diyos na tagapagligtas nila. We pray for salvation, Panginoon, in Jesus' name. Lord, protection be upon them. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. And Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Brother Antonio, Brother Kyle, Brother Marlon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Brother Edwin, oh. Woo! Happy birthday Brother Edwin. to you. Birthday pala ni Brad Marlon. Amen. Lord, nakikigalak po kami ngayon sa mga kapatid namin na nagdiriwang po ng kanilang mga kaarawan. Dalangin po namin na sila inyo pong pagpalain at sa kanila pong mga desisyon, tulungan niyo po sila. Panginoon, another year added to their life, O Lord God, kay Brother Wendell, kay kay Elisha, kay Baby Elisha, kay Pretty, kay Brother Antonio Anonevo, kay Brother Kyle Sakiton, at kay Brother Marlon, tahimik ka, birthday mo pala. Lord, we pray, O God, na sila inyong patuloy na pagpalain po sa lahat po ng kanilang mga desisyon, gabayan, tulungan niyo po sila at patuloy na ikaw po ang magbigay sa kanila ng maayos at malusog na kalusugan, Panginoon. Especially kay Pretty, Lord, sa kanyang murang edad. Dalangin po namin na siya inyong patuloy na gabayan at gayon din po ang kanilang mga magulang, Panginoon. And even, Lord, we pray din po sa mga nagse-celebrate or nag-celebrate po ng kanilang mga anniversary, kay Brother Joey and kay Sis Mel and kay Brother Edwin. Brother Edwin, happy anniversary, and Sis Net, happy anniversary. Happy anniversary sa inyo. Tunay na ang Diyos ang patuloy na maging sentro ng pagsasama ninyo. Siya ay maging I'm praying po. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo po silang pagbuklo rin ng pag-ibig mo at
patuloy na sila inyo pong yung pagpapakumbaba po sa bawat isa ay naandoon po, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na mataas, ikaw po ang patuloy na maluwalhati sa mga mag-asawang ito, Panginoon. And gayon din po, nakikigalak kami sa kanilang pagdiriwang ng kanilang anniversary. And si Brother Edwin po yata and si Ned is their 25 years na sineselebrate na po nila. Glory to God po, purihin ang Panginoon sa lahat po ng ginawa ng Panginoon sa buhay po namin. Salamat po, Lord. We claim victory in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po and have a blessed day po sa natitirang araw pa po na ito. Sa lahat po ng papuri, sa lahat po ng karangalan ay binabalik ko po sa Panginoon. Amen and amen. Salamat na. Praise God. Praise God po at muli maraming salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe sa oras na ito through Brother Edwin. At nagpalit lang po kami ng posisyon pero di po kami nagpalit ng damit. Ito po yan. So, before we declare the blessing of the Lord, tayong lahat na off cam pa ay pwede na pong i-on yung camera nyo para naman ay makita namin kayong lahat na nasa kabilang screen na ito. At tayo po lahat ay, isang pa tayong lahat ay tumayo na nasa kabilang screen na ito, pwede po kayong lahat ay tumayo. Amen? O taasan yung mga kamay kung nahihirapan po kayong tumayo. Amen. And I will declare the blessing of the Lord. Hallelujah. At isang pwede natin sigaw muna ang sigaw ng tagumpay. Jesus ay namatay. Jesus ay namatay. Jesus ay nabuhay. Jesus ay nabuhay. Jesus ay magbabalik. Jesus ay magbabalik. Sapagkat siya ang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. The kabila ng screen na ito, I remember yung the last point ni Brother Edwin kanina, yung two kinds of trials, yung trials of correction and trials of perfection. So, sa mga kaharap ko ngayon, sa kabilang screen na ito, sino po yung gusto magpa-correct sa atin ng Diyos o turuan tayo ng Diyos upang tayo correct yung ating lahat, ang ating kamalian at kakulangan sa Kanya. Amen? At of course, habang tayo kinukorek ng Diyos, ay narin yung trials of perfection. Kung ba patuloy tayong tinutuwid at binibigyan ng ayon sa kalooban ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen? Sige po tayong lahat ay tumayo at we declare the blessing of the Lord. Amen? Hallelujah. By the grace and the love of the Father, and by the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit, ang pagpapala, ang pag-ingat, ang kaligtasan, ang kagalingan, ay patuloy nating maranasan lahat sa oras na ito in the name of Jesus Christ. Amen. God bless po sa bawat isa. At tunay nga po, Ama, ang iyong pag-ibig at pagmamahal ay patuloy naming maranasan sa bawat araw at sandali sa aming mga buhay. God bless po sa inyong lahat. Amen. Amen. Hallelujah. We have shouted already the shout of victory. And I believe we have received the victory today. Amen. Hallelujah. So once again, let us arise and declare, we have received a victory. Ganyan na po siguro. Kasi kanina, I'm gonna see a victory. But ngayon, na-receive na po natin ang victory in the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Yes, oh Lord, thank you for the victory. Thank you for the strength. Thank you for the word, Lord. Weapon.
Weapon may be formed, but it won't prosper. Yes. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I know knows only how to triumph. Oh, my God will never fail. Yes, our God will never. Oh, my God will never fail. Oh, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Victory is yours, God. Let's declare there's power in the name of Jesus. There's power in the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Every war he wages, he will win. 'Cause I'm not backing down from every giant. No, no. 'Cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. And I'm gonna see a victory. And I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you. We're gonna see a victory. And I'm gonna see a victory. Yes, thank you, Lord. Thank you, God. Thank you for your working in our midst. Hallelujah. Thank you, Lord. I'm gonna see a victory. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil. You turn it for good. Yes, Lord. You turn it for good. You take, oh God. You take what the enemy meant for evil. You turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil. You turn it for good. You turn it for my good, God. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil. You turn it for good. You turn it for good. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle, let's declare one more time. We see a victory right now. Victory over trials. Victory over troubles. Victory over problems. Victory over healing. Victory over suffering. Victory over every giant you are facing. Victory over every Goliath right now. We will arise and stand. And we declare we're going to see, and we have seen already. Hallelujah. I'm going to see, and I'm going to see a victory. And I'm going to see a victory. For the battle belongs to you. I'm gonna see a victory. And I'm gonna see a victory. And I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You're fighting our battles, God. Glory to God in the highest. God bless po mga kapatid. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
Alam mo kapatid, siguradong pinagpala kayo ng salita ng Diyos. Muli, samahan niyo kami tuwing araw ng Biyernes sa ganap na 10 ng umaga. Sabay-sabay tayong manood at pagpalain ng Diyos.